Magandang araw sa inyong mga kapugi. Nanguha na naman tayo dito ng laman ng kamuting kahoy para gawing pangmerienda dito sa itaas ng bundok habang nag-aasikaso kami ng aming tanim ng mga gulay. Ang lulutuin namin dito ay hulog-hulog na kung tawagin dito sa Bicol. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Maga kaming umakyat dito ng aking biyanan para asikasuhin ang aming taniman dahil sa lagi ditong umuulan. Kaya hindi ganong umasinso itong aming tanim na pakwan, pero kahit ganun pa man, pilit pa rin inalagaan ito ng aking biyanan. At nagpunta muna ako dito sa tanim naming kamuting kahoy para mangawa ng laman ito para sa aming pangmerienda. At paglapit ko dito sa isang puno ay bigla akong may napansin. Sa paghukay ko dito ng laman ay matagal na pala itong kinainan at di ko alam kung anong hayop yung kumakain dito. Kaya nagpasya na akong itong puno na lang yung bubunutin ko para hindi masayang yung laman na nabawasan na. At pagangat ko dito ng puno ay marami pa palang laman na kasama at iniisa-isa ko ng kagad itong inalis ang mga laman. At itong katawan ng kamuting kahoy ay nilagay ko muna dito sa tabi para bunutin pa yung mga natirang puno dahil kulang pa yung nakuha kong laman. Kaya pagkatapos kong tanggalin dito sa kanyang katawan ay ipinatong ko na kagad dito sa aking dalang lagayan. Maganda talaga kapag mayroon kang taniman dahil kapag iyong kailangan ay mayroon kang makukuhaan. Kaya nung natapos na ako dito sa pagkuha ng laman ng kamuting kahoy ay dinala ko na kagad dito sa aming kubo. At hindi pa rin nagsasawa itong ating kalangitan. Umiitim na naman ang kaulapan at nagbabadya na namang umulan. Nadaanan ko din dito yung aking biyanan. Patuloy pa rin sa pag-asikaso ng aming tanim na pakwan. At dito ko lang muna ipinatong ang dala kong laman dahil mag-aabono na muna ako dito ng aming taniman. 3-4-14 ang fertilizer kong gamit. Tapos ay basa na ito dahil sa ulan kaya malambot na at madikit kapag hinahawakan. At bago ko ito inalagay sa lupa ay akin na munang ginuhitan malapit sa ugat ng tanim nating bagyo beans. Pagkatapos kong nilagyan ay akin naman kagad tinakpan at bigla ko ditong naisipan na tutunawin ko na lang pala ito para idilig sa ating halaman dahil kung ilagay ko ito kagad ng diretsahan ay kukulangin yung abono nating pataba sa halaman. Kaya bago ko ito diligan ay ginuhitan ko muna ito ang bawat gilid nitong ating puno para hindi kumalat habang nagbubuhos tayo dito ng abono. Hindi ko na ito babanlawan dahil lagi naman ditong umuulan. Tapos habang nag-aasikaso kami dito ng aming taniman ay inuumpisahan na ng aking asawang balatan itong kamuting kahoy na laman at dito lang ako kumukuha ng pandilig dito sa inaimbakan naming tubig ulan at dandaan lang ako sa pagkuha dito para hindi umapaw itong nilagay kong abono. Hindi ko na din ginuhitan ang lupa sa tabi nitong puno ng halaman. Dinirekta ko na ito sa kanyang mga kaugatan dahil mababanlawan lang naman ito ng ulan. At pagkatapos ng aking asawang balatan ay kanya namang inugasan itong laman. Inugasan niya itong paulit-ulit hanggang sa wala na itong duming nakadikit. At ang malapit na akong matapos dito sa paglagay ng abono ay bigla na namang bumuhos itong ulan. At sakto lang din natapos na din tayo sa pagdilig natin ng halaman. Kaya kinayod na din dito ng aking asawa itong laman ng kamuting kahoy at kahit maulan ay patuloy pa rin tayo dito sa pag-asikaso ng ating taniman. Medyo malaki na rin yung tanim nating upo dito sa gilid ng bundok kaya kailangan natin bungkalin ang lupa sa palibot nitong puno para makahinga ng maayos ang ugat nito para maganda ang paglago. Tinatanggalan ko rin ang damo malapit sa puno para hindi matabunan ito para hindi magkaroon ng kaagaw ng sustansya sa lupa. Mahirap din ang palakad-lakad dito dahil sa laging umuulan kaya madulas itong ating inaapakan. Kailangan lang din natin dito ay mag-ingat sa hakbang natin dinadaanan para maiwasan ang disgrasyang hindi natin inaasahan. Medyo lumiliwanag na naman ulit itong kalangitan habang nag-aalis ako ng damo dito sa ating taniman. Maya't maya ay unting bumabagsak itong ating kamerang pinagsisitapan. At malapit na din matapos itong aking asawa sa pagkayod nitong laman. Ang proseso nito ay katulad din sa paggawa ng tabog-tabog mga kapugi dahil pinipigaan din ito para maalis yung katas dito sa laman pero dapat malinis lagi yung damit na ginagamit natin sa pinagpipigaan. Habang busy dito yung aking asawa sa kakapiga, inaasikaso ko naman itong kahoy na kinuha ko noong nakarang araw pa dahil sa sobrang pagod kong nakaraan ay hindi ko na kagad ito nabalatan kaya ngayong araw ay akin na itong umumpisahan para ito sa paggawa natin ng bubong dito sa lutuan sa labas ng ating kubo mga kapugi. Di na kasi ako nagluluto dito sa labas dahil wala tayong masisilungan kapag umuulan kaya atin na itong ginagawa ng paraan. At nung natapos na sa pagpiga itong aking asawa, kaagad niya naman itong binuhusan ng asukal. Nasakto lang na tumamis itong kanyang pinagkayudan. Minikos-mikos niya lang ito ng maayos para mahalo ito ng mabuti. Pagkatapos ay hinulman niya na ito ng pabilog katulad ng paggawa niya ng tabog-tabog. Ang daming pwedeng gawin sa laman ng kamuting kahoy mga kapugi. Kaso yung sa amin, kung ano lang yung available na ingredients, yun lang yung aming gagawing lutuin. Nagsalat na din siya dito ng unang pigang
gata. At yung pangalawang piga ay nilagay niya dito sa kaldero para ito ay kanya nang mapakuluan. Habang nag-aantay na kumulo ito ay busy pa rin yung aking biyanan sa pag-aasikaso ng kanyang taniman. Patapos na rin ako dito sa pagbalat sa nakuha kong kahoy. Pag marami na tayo nakuha mga materyales ay doon na tayo magsisimulang magpanday sa ating bubong. At pumasok na ako dito sa aming kubo dahil mainit na at malinsangan itong kapaligiran kaya kailangan na natin dito magpahinga. Sakto ay kumulo na rin itong kanyang naisalang kaya dito niya na inilagay ang hinulmang pabilog ng laman ng kamuting kahoy. Siguro ay tinatawag nila itong hulog-hulog sa Bicol dahil inuhulog mo ito sa kumukulong gata. Pagkatapos itong inilagay lahat ay kagad naman itong tinakpan at antayin lang maluto itong kamuting kahoy na laman. Hinalo-halo lang ito ng dahan-dahan para hindi dumikit sa ilalim ang laman at nung kumunti na itong sabaw ay nilagay kagad ito ng unang pigang gata para lalong lumapot pa itong ating sabaw. Naglagay na rin ng kaunting asukal para medyo matamis-tamis naman itong ating gata. Hinalo lang ng saglit para hindi dumikit sa ilalim at inantay lang maluto itong sabaw na gata dahil kanina pa itong pinakuluan kaya naluto na itong kamuting kahoy na laman. Sakto ay natapos na dito si Benan sa pag-aasikaso ng kanyang taniman kaya inahon na ito sa pagkakasalang. Simpleng merienda dito sa Kamundukan, hulog-hulog na kung tawagin dito sa Kabikulan. Sa inyong lugar mga kapugi, anong tawag nyo dito? Nagluluto din ba kayo nito sa inyo? At comment naman po kayo kung saan nakabot itong aking video. Please follow, like, and share naman kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi. So paano, merienda po tayo. Pasensyahan nyo na po yung aking voiceover dahil maulan po talaga dito. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Shoutout nga pala kay Paul John de la Cruz, kay Waray Kita Vlog, watching from Pennsylvania, USA, kay Persons, watching from Katbalogan, Samar, kay Ben Nacor Nasol, watching from Kamalig Albay, kay Alemania Jorli, watching from Tacorong City, kay Sherlyn Bulan, kay Suzuki Pagador, watching from Riyadh, Saudi, kay Esquilar Muriel, watching from New Zealand, kay Pedro Lostado, watching from Taguig, kay Toy TV, kay Mel Mariano Saklayan, watching from Lydia Marcos Ilocos Norte, kay Ley Pajares, watching from Calawag, Quezon, kay Denver, kay Richard Buensusiso, watching from Orani, Bataan, at kay Buong Calderon. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.